Sa gitna ng Manila Bay mula sa ere, makikita ngayon ang mga tipak-tipak na lupa. Pumapailan lang ang ingay ng naglalakihang dredgers. Maya't-maya rin ang paglalayag ng sea vessels na nagbubuga ng tone-toneladang lupa at buhangin. Ayan o, ang itim ng binubuga o. Bumubuo ng parang mga bundok sa laot na sa malamang babago ng tuluyan sa hugis at forma ng tanyag na Manila Bay. Sa mga tinabunang bahagi kasi sa reclamation area na ito, uusbong ang isa pa raw modernong syudad. Pero ang mga parang naitutulak sa paggalaw ng tubig at ng lupa sa palibot ng Manila Bay, umaalma. Sana bigyan naman nila kami ng puwang dyan sa pinaghahanap buhayan namin. Huwag nilang tambakan lahat. Apektado kasi ang kanilang hanap buhay. Wala na po talagang mahuli. Lang po isang pirasong isda na lang oh. Pero ang kanila kayang mga pagtutol at reklamo napapakinggan o natatabunan lang. Sa mga malalaking proyekto, may nasasagasaang maliliit katulad ng mga mangingisda ng Las Piñas, Pasay, Parañaque at Cavite na apektado ngayon ng malawakang reclamation project sa Manila Bay. Isa sa mga mangingisdang apektado, si Kavic mula Las Piñas City. Sa loob ng halos 4 na dekada, nakasanayan na raw niyang manghuli sa dagat. Ayun o, yun na yung nagtatambak ko. Pero mula raw nung sinimulan ang panibagong reclamation sa Manila Bay, pinagbawalan na raw silang mangisda doon. Sobra-sobra po ang epekto sa amin ng reclamation. Unang-una po yung aming kabuhayan. Halos maglugaw na lang kami kasi wala na. Kumbaga sana yung grasyang dumadalo dito sa amin, wala na. Natabunan na ho Opo, yung dati natabunan na yung po. hanap buhay. Opo, natabunan na po. Anong tawag ho dito? Ito po yung tinatawag natin na saprahan, ma'am. Parang fish pen ho yan? Parang yung fish trap po, tawagin niyan fish trap. Fish trap. Yung akin po, mayroon pa naman ako isa. Pero nung mga nakaraanan nun, 3 sapra po yung nagiba sa akin. Bakit ho daw giniba? Sabi nila, bawal daw po kami doon. Marami silang dahilan. Pero ako, para sa akin talaga, yung reclamation talaga, yan talagang dahilan. Kaya kami tinanggal doon sa lugar na yun. Para makarami ng huli, nagtayo noon si Vic ng 4 na saprahan kung tawagin, gawa sa kawayan. Meron itong generator para may pailaw sa gabi na pang-akit ng mga isda, lambat sa ilalim. Pero dahil daw sa isinasagawang reclamation project ngayon, ang ilan sa mga saprahan ni Vic binaklas. Dati raw, may mga 300 saprahan sa bahaging ito ng Manila Bay. Ngayon mabuti kung merong pang natitira, 30. Dati 6 na banyera ng dilis ang estimate ni Kavic na nakukuha nila pagka pumunta sila sa kanilang saprahan. Ngayon, 3. Swerte na raw kung nakakatatlo sila. Pati yung mga klase ng isda, marami nang nawala na itaboy o siguro na bulabog ng gusto dito sa reclamation. May binibigay ho ba naman na tulong para ho mabawi yung lugi sa saprahan? Wala namin po, wala akong wala akong naramdaman dito sa amin na binigay man lang na tulong. Sabi na, matagal na kayo nakinabang dyan. Sa amin naman sana, balak namin kagaya sa inyo, makagaya sa inyo, nagpapasalamat kami na kahit paano may labas namin yung mga gantong mga nangyayari sa amin. Yung, parang kami, pinaapi na kami ng gusto ng gobyerno natin. Sobra-sobra na halos. Binibigay lang sa amin mga training, mga paggawa ng tinapa daw. Ano man gagawin, ano pa namin lulutuin na isda kung wala naman mahuli kami. Kaya si Vic sa dagat na muna ng Las Piñas pumapalaot ngayon. Pero kahit dito, ramdam na ang epekto ng reclamation. Yung dating agusan ng tubig, wala na, naharangan na niya. Nung mga tambak? Opo. Ano ho ba epekto nun sa isda? Yung isda po, siyempre, maghanap yun ng may agos na tubig. Para makapaglangoy-langoy sila. Bukod dun yung sa tambak na yun, yung ginagamit nila ng mga barko, sa sobrang ingay, siyempre,
aalis talaga yung yung isda. Doon sa mga nagsasabi na kailangan kasi ng reclamation, kasi kailangan madagdagan yung lupa, kailangan yan patayuan ng mga bagong negosyo. So sinasabi ho nila sa pangkalahatan, mabuti raw yung reclamation na yan. Naku Ano po. masasabi nyo doon? Hindi po mabuti yung reclamation kasi po unang-una, pinipirwisyo natin yung kalikasan, saka yung kabuhayan ng mga mangingisda. Wala na. Halos mga 80% yung pagbagsak ng kanilang kita at ganoon din yung pagkawasak ng mga coastal area natin dyan. Turing namin dyan ay dilubyo sa mga mangingisda. Panahon pa lang daw ng mga Kastila, meron ng mga isinagawang reclamation project dito sa Pilipinas. Noong dekada 70 naman, nireclaim ang nasa 660 na hectares ng Manila Bay para sa pinatayuan ngayon ng Cultural Center of the Philippines Complex, ilang malls at business districts. Pero taong 1993, ipinasa ng siyudad ng Maynila ang City Ordinance 7777 na siyang nagbabawal sa anumang klase ng reclamation sa Maynila. Pero nitong 2011, napawalang bisa yon. Pero nito lang nakaraang taon, ipinahinto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nasa mahigit 20 reclamation projects sa Manila Bay, habang ang DENR inatasang gumawa ng pag-aaral o ng cumulative impact assessment kung ano ang magiging epekto ng malawakang reclamation sa kalikasan. Sa inisyal pa lang na resulta ng pag-aaral ng DENR na pag-alaman ng napapabagal ng reclamation project ang daloy ng tubig sa Manila Bay na may epekto sa pangingisda. Gayunman, matapos lang ang 3 buwan, muling nabigyan ng go signal ang 2 sa mahigit 20 reclamation projects. Isa rito ang 265 hectare na Pasay Harbor City Reclamation Project para raw sa isang modernong waterfront city, at ang pangalawa, ang 360 hectare Pasay Reclamation Project naman para raw sa eco-friendly commercial at residential spaces. Bumaba kami sa isa sa mga tumpok ng lupa sa gitna ng Manila Bay. Wala ho tayo sa kung anong beach, kundi nasa gitna ho tayo ng Manila Bay. Ganito ho yung sitwasyon ngayon dito. Itong mga buhangin po na tumpok-tumpok na nakikita ho dito, ito ho ay part ng reclamation project mula Manila hanggang Pasay. Lahat po yan parte ng reclamation project. Kulang pa raw ho yung lupang yan para patayuan ng negosyo, ng mga dagdag na gusali. Kaya nagre-reclaim pa ho sila. Ang problema, nadadagdagan nga yung lupa, pero lumiliit naman yung dagat. Paano na yung kalikasan? Paano na yung usapin tungkol sa pagbaha, yung climate change? Paano rin yung kabuhayan ng mga mangingisda? Manila Bay is a rich sardine spawning ground. It used to be in the top 10 fishing grounds in the country. Rich siya na ecosystem. Sa reclamation, ito yung corals, seagrass, mangrove, siserain. Ito yung sinasabi na nursery ng ating mga isda. Paano sila lalaki? Sinisira na yung kanilang habitat. Nag-aalala rin si Magdalena kung paano niya maitatawid ang pang-araw-araw, lalo't pareho silang unti-unting nawawala ng hanap buhay ng kanyang mister. Natambakan na yung dati namin tinatayuan ng mga fish pen. Ngayon, umurong kami dito sa Tagiliran. Yung galing Pasig na agos, hindi na nakakadiretso sa amin. Nag-iba ho yung agos, Opo. yung daloy po ng agos ng dagat. Opo. Kasi naharang na po ng reclamation. Dinulog niyo ho ba to sa sa munisipyo? Bigay naman sila ng mga training. Training para saan daw ho? Kakapitan ng tahong. Ang tahong naman po, ma'am, 1 to 8 months Bago lumaki. bago lumaki. Mag-antay pa kami ng 8 months bago kami maghango, bago kami kumain. Anong nakikita niyo hong solusyon? Hindi naman namin kayang tutulan yata yung reclamation na yan. Tuloy-tuloy na siguro yan. Dagdag problema pa ang iniindang sakit ng kanyang asawa. Inatake siya sa high blood, stress doon sa ng mga saprahan namin na sinira. Sana bigyan naman nila kami ng puwang dyan sa pinaghahanap buhayan namin. Huwag nilang tambakan lahat. Kasi kung tatanungin ho siguro sila, sabihin nila, kasi kailangan ng madagdagan yung lupa
para sa kaunlaran. Para lang din naman sa mga mayayaman, sana wag nang sakupin yung pinaghahanap buhayan namin. Kami rin naman ang nagdadala ng pagkain sa mga mayayaman. Galing po sa amin ang mga isda na iluluto nyo, ihahain nyo. Hindi kami ang nagbabaklas, hindi kami ang sumisira kasi kasama namin sila sa hanap buhay. Kasi may nakakarating din po sa amin na ibang agency po ang involved diyan. Lahat po ng illegal structure na within sa Manila Bay na walang permit is categorized as illegal by Supreme Court decision na bawal yung mga walang permit. Kaya nga sinasabi na kasabayan ng reclamation, nabigyan kasi ang reclamation noong 2020, baka sinasama lang nila sa issue. Ang ibang naapektuhan ng kabuhayan dahil sa reklamasyon ngayon, inirelocate gaya ng mangingisdang si Jeffrey mula Parañaque. Pumayag naman ako kasi kailangan nila ang kalsada. Ilipat kami sa Cavite, may 18,000. Ito, napupuno namin alimasag, isda. Ngayon, kalahati, dito na lang. Bisan wala. Dahil wala raw siyang mahanap na trabaho sa bagong pinaglipatan sa kanila, walang nagawa si Jeffrey, kundi bumalik din sa Parañaque. Pero dahil na-demolish na ang dati nilang tirahan, nagkakasya na lang sila ngayon sa kanilang floating house sa gitna ng laot. Walang sahig, kawayan lang, mga lubak-lubak pa. Pero pagtsatsaga namin, wala kaming pangbili. Yung paglalaban nga sana namin dito ang aming kinukuha ng pagbuhay. Kaya lang sa gobyerno yun, wala tayong magawa. Kilalang geologist na si Professor Kelvin Rodolfo, Professor Emeritus sa Earth and Environmental Sciences sa University of Illinois sa Amerika, nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa epekto ng reclamation projects sa Manila Bay. At ayon sa kanyang pag-aaral, ang reclamation lalo lamang magdudulot ng pagbaha. Bababa ang level ng lupa. Pwede ring gumuho ang lupa, kaya't napaka-delikado. Dati hindi kami binaba dito, pero nung magtambak dyan, talagang binaba na kami. Kasi kung halimbawa po, yung dagat po natin ay isang banyerang tubig. Yung isang punong banyerang tubig, lagyan po natin ng bato sa gitna na yan. Tingnan po natin, di ba, apaw yun. Ganun po ang nangyayari ngayon. There was a survey conducted by JICA a long time ago na sinasabing hindi talaga feasible na mag-reclamation sa Manila Bay kasi napaka-narrow ng daanan ng tubig. So takpan mo yan, magbaha talaga. It's not a force of nature. It's because of this man-made, humanity-induced pressures that we are doing. And there will be more. Kinuha namin ang panig ng ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa reclamation projects, ang PRA o ang Philippine Reclamation Authority. Attorney Literal, pakipaliwanag nga, bakit kailangang tabunan yung dagat para gumawa ng lupa? Ma'am Jessica, kasi ang rason talaga dahilan sa tulad po dito sa Manila Bay, congested na eh. Kulang na ng area, kulang ng land, ng real estate, and also yung urban sprawl. Kasi bukod doon sa limited space, dumadami yung mga tao. We need space, we need economic movement. Ang problema ho, may mga iba ho yatang mga nagiging epekto itong reclamation projects. Una ho sa kalikasan. Paano ho ba yun? Kaya nga po, isa ho doon sa mga requirements ng PRA ay dapat meron po silang maipresentang Environmental Compliance Certificate from the Environmental Management Bureau and also the area clearance na ini-issue naman po ng Secretary ng DNR. Pero in principle, attorney, hindi ba pag kumuha ka ng lupa mula sa ibang lugar or bubulabugin mo yung dagat para sipsipin mo yung buhangin doon para gawing lupa, para tabunan yung dagat, in itself, may remedyo ho ba yun para sa kalikasan? Ang nire-require po ng batas po is yung remediation at yung bababain yung impact. Kaya po yung ECC naman po, hindi naman ho sinasabing may replacement. Ang sinasabi lang po ito yung mga kondisyones para mabawasan or ma-mitigate yung impact ng activity sa environment. Tulad ho, kung naghukay ka ng lupa, ang remedyo lang ho doon is ibalak mo. May sinasabi po kasi yung mga mangingisda na yung daloy daw ng tubig na apektuhan nitong reclamation, na wala yung mga similya po ng tahong, talaba, yung mga ilang klase po ng isda na dati nahuhuli nila, hindi na raw ho nila nakikita ngayon. Mukhang nabulabog o naitaboy ho yung mga isda. Resulta po nitong reclamation. Siyempre yung activity ho ng pagkuha ng buhangin, makaka-disperse ho ng mga isda. After a while, dapat ma-rehabilitate mo yung area na pwede kang gumawa ng mga artificial reefs, tsaka magpa-plant ka ng mangroves. Pero meron po kaming mga nakausap po kasing mangingisda na wala daw ho sila gaanong natanggap ng ayuda. Talagang bumagsak yung kanilang
kanilang kabuhayan. Paano kaya nila maitatawid yung araw-araw ho nilang buhay kung lubha po silang naapektuhan itong ongoing na reclamation? Mabuti ho na banggit nyo yan, Ma'am Jessica. We will sit down with the LGU and also the proponent kung anong pwedeng maihatid na tulong para ma-bridge po yung loss of income. Largely ho, they feel alienated by this whole project, itong reclamation. Na nakikita nila yung mga building na magaganda. Sabi ho nila, dati nangingisda kami dyan. Ano ho naging benepisyo ho sa amin? Bibigyan mo sila ng new opportunities for livelihood. Pero nandun pa rin ho kasi yung side ng mga mangingisda. Ito na yung buhay namin eh. Kailangan namin ituloy ito hanggang sa susunod naming anak, hanggang sa anak namin at apo. So yun po yung dapat namin talagang mapag-harmonize. Kasi ang ibibigay po kasi ng reclamation talaga, it's a new opportunity ng trabaho but totally different from dun sa kanilang kinagisnan, which is pangingisda. Kailangan talagang pakinggan yung mga hinaing ng ating mamamayan, lalo na yung mangingisda. Kasi yung kabuhayan nila ay ang karagatan. Suportado sila mismo ng saligang batas na dapat ang ating tinatawag na municipal waters dapat sa kanila. Malayo pa ang tatakbuhin ng malawakang reclamation project ngayon sa Manila Bay. Dadalawa pa lang sa 20 mga proyekto ang isinasagawa ngayon. Pero ngayon pa lang, kitang-kita na ang epekto nito sa kalikasan at sa kabuhayan ng mga mangingisda. Paano pa kaya kung susunod na ang iba pang mga katulad na proyekto? Sana hindi nito tuluyang matabunan ang hinaing ng mga maaapektuhan, kabuhayan at kalikasan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.